Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay June 5, 2025. So, Thursday. At napaka-sideways ng mga blue chips natin. Pero, ang dami pa rin sa mga individual stocks natin yung nagpatuloy ang kanilang mga price action. Especially yung mga winners natin kahapon. Ito, si Merrimart at saka si Double Dragon. Nag-trending ulit kasi medyo malakas ulit yung sipa nila for today's trading. So, okay lang yan. Kahit hindi gumalaw masyado si blue chips, basta gumagalaw, pumipitik yung ibang stocks natin. So dahil dyan, ayan, kasama din si Plus umakyat ulit siya ng breakout kanina. 195 na. 195% yung gain natin kay Plus. Okay, so sideways lang yung galawan ng US market kagabi. So ngayon mukhang babawi ulit sila at berde ulit yung kanilang futures. So maganda yung prospect sa US market kasi nga hindi na masyadong pinag-uusapan yung tariffs during this time. So dito naman sa Pilipinas, meron palang chismis na lumalaganap, hindi natin alam. Nagtataka ako bakit ang lakas ng drop ni China Bank Corporation natin. Diba? Isa sa mga high flyers last time na member ng ating blue chips. Yun pala meron chismis sa kanya. So mamaya silipin natin dun sa kanya pinaka-price action. Abangan mo or kung nabasa mo yung Twitter natin, andun na. So naka-reveal na doon kung ano yung meron kay China Bank Corporation natin. Okay, so ito po yung ating mga trending stocks, crypto, hindi ko napansin Parang sideways lang yung yung galaw ng cryptos natin. So nauna sa listahan ko si Dito. Ayan, so si Dito lagay natin kasi ilang araw na nagtitrending. Umakyat naman siya ngayon 6.25%. Pero meron siya net foreign sale na 15.95 million. So alam niyo na yung rumors dito. Actually, hindi mga rumors. So under investigation yata yung mga Chinese na nagtatrabaho sa kanyang company. So iniisip nila siguro mga espionage, mga ganun na naman. So yun yung pumipigil din sa price action niya last time. Pero dahil sa ang daming umakyat tingnan mo dito yung yung mga winners natin. 13%, 11%. So ang dami nagpitikan na small caps na stocks natin. Okay? So silipin natin mamaya yung price action. Double Dragon, so marangkado ulit. Mas mataas yata ito nung umaga, no? Alam ko mas mataas to So nag-gain siya na 3.79% and meron siyang 772K net foreign sale. AGI, lakas talaga ni AGI, oh. Another 11.32%. So may mga nakita ko nag-post, mga 40% na yung gain niya. Congrats sa mga meron po nito. So meron siyang, samantala yung mga halaga kung properties ayaw umakyat. AGI, so nag-up ng 11.32% at meron nga po siya 3.81 million net foreign buy. STI, nilagay natin dito kasi isa din sa mga winners. Malakas yung breakout niya. So, 11.26%. So, hindi ko rin nakalain na ganyan kalakas yung SIPA. 914K net foreign sale. Merrimart nga, pag-usapan natin yan, 11.11%. Pero parang ang catalyst niya, hindi naman yung, yung tender offer. Parang catalyst niya, sumabay dito kay Double Dragon. Kasi nga, so under din siya ni Injapsia, di ba? So sa kanya din tong company to. And then si Plus, so yung ating alaga, nag-breakout ulit. Another high. So 4.37%. Kaya lang medyo may na negative 7.51 million net foreign sale. So meron palang changes in shareholders yung mga executives. So tingnan natin kung masilip natin yan mamaya. Okay? So overall picture, global markets is okay naman siya. Yung mga blue chips lang talaga. Kasi nga, ay, kasama sa chismis kay China Bank Corporation, pinag-uusapan na pala yung bagong criteria sa pagpili ng mga blue chips. Hindi ko nabasa doon si Plus. Wala yata si Plus sa next na review ng mga blue chips. Okay. So disclaimer guys sa mga bago sa channel natin. As usual yung ating review is for education purposes lamang po yan. So wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po. Okay? So follow mo din ako dito sa ating Palami Trader na YouTube channel. As usual, subscribe ka lang po. And sa mga gusto mag-join sa trading group natin para alam mo kung ano mga trade natin o kung curious ka. So join ka lang dito sa trading group. And yan, yung mga nakasubscribe, may view natin nga po. Check mo lang po yung ating trending stocks review
mga company review sa market, mga sample trades, mga basic indicators, technical analysis, fundamentals, yung mga risk management, and basic learning sa market. So wala pa lang, holiday nga pala bukas. So parang merong celebration sa mga Muslim, di ba? So enjoy nyo lang po yung bakasyon bukas. Long weekends kayo. So kami naman dito sa Malaysia, long weekends din. Pero ang holiday namin is Monday. Ayan. So makapag full-time trade tayo sa Monday. Kasi bukas walang trade sa PSE market. So sa amin tinanggal yung yung holiday ng weekends nilipat ng Monday. Ayan. So yun. Meron kami extra day din na off. Okay? So check mo na lang yan. And then follow mo ako dito sa ating Palambi Trader. Crypto ko to para sa mga play to games. Hopefully by Monday makapag-post na ako dito sa mga meme coins natin. So mahina yung mga meme coins natin. Kapon na medyo kumita pero ngayon medyo lugi. Ayan, so mahina. Walang shot to trade ng meme coins. So check mo lang po yan and then follow mo ako dito sa ating Facebook account na Plabby Trader para sa mga posts natin or dito sa Facebook page. And then, Bodega Peak, yung mga articles natin sa local market. So Twitter, meron na tayo nakitang summary ni Philippine Stock Exchange. Okay, asan na ba yun? Ayan, ito yung chismis. Ayan. Mamaya basahin natin yan. Okay, dito muna tayo sa summary. So, hindi natin nakikita masyadong gumagalaw yung mga blue chips. Kahit na makita mo dito, si property 1.11%. Pero yung mga galaw lang naman nila, less than 2% lang. So, nagre-red si Finance. Gawa po yan ni yung malalakas pala na drop ni China Bank Corporation. Kasi kanina, nag-drop na naman siya ng 8%. So, wala akong makitang mabasang balita kanina. Parang gustong sumalo eh. So, kasi parang chismis lang yung yung usapan na yun eh. Pero nag-cause na malakas na drop ng kanyang price action. So, properties ang umakyat kanina. So, net foreign buy naman kahit papano, 85.99 million net foreign buy. Okay? So, pwedeng mag-bounce kasi yun pag hindi naman totoo yung chismis niyan. Ayan. So, break na natin yung chismis. Ayan. So, galing to kay Miguel Camos. Traders rush to act, driving China Bank down over 9% while Aboitiz Power rose nearly 4%. Kasi, ayan, pwede nyo basahin din dito later on. Kasi, babaguhin daw yung rules ng masasali doon sa mga blue chips. Ayan, meron tayong article dito mamaya. Silipin natin yan. So, and then, parang nag-ano sila, nagsa-simulate lang sila kung based doon sa kanilang criteria. So, parang in example nila si China Bank matatanggal doon sa blue chips and then papasok daw ulit si Wilcon. So, kahit pala umakyat si Wilcon. So ang nangyari, yung usapan nila na yon lumabas. So, alam mo naman sa PSE, madaling mag-leak. Yung mga balita, nangyari, ayan, nagbentahan sa China Bank na stocks. Ayan. Pero tingin ko babalik yun si China Bank. Okay, and then ito din yung balita kay dito has admitted that the arrest of 39 Chinese nationals working for its telecom operations may cause slight technical impact. Ayan. Hinuli pala yung mga checkbox. So, anyway, not so good sa business yan pag mga ganyan. Pero bakit siya for today? So, basahin na lang natin yung price action niya. Banking sector, banks report modest first quarter growth, pero yung drop is gawa nga ni China Bank. Inflation natin ng May is 1.3%. Actually, mababa. So, winners and losers sa mga bilyonaryo. So, Andrew Tan, si Ijayan Ayala, si Converge. Nag-breakout si Converge. Hindi yung napapansin. Ang dami umakyat. Yung blue chips lang talaga hindi gumagalaw. Gokongwei, drop. ICT to siguro. Razon, drop. MVP is si San Miguel Corporation. Ayan, isa pang balita. San Miguel Corporation, doon sa simulation nila parang tatanggalin siya. So, China Bank drops most in 5 years. Trader volume surges on overseas net selling on bets whether it will be dropped from the benchmark stock index. Ayan. So, yan na po yung chismis. IMI, Diala Group is selling its Czech Republic facility to China Kiboda. Okay? So, headline inflation, mababa. ASN, the listed energy has expanded its renewable energy platform.
So 60 to 40% tie-up. And then Union Bank announces dual tranche 1.5-year and 3-year bond offering. Ayala Corporation has already started to sell its preferred shares. Preferred shares naman to, hindi siya yung stocks natin. Property sector, developers maintain healthy profit despite residential glut. So part na rin siguro yung mga pogos yan, no? Kaya medyo mahina yung mga properties natin. So no trading day bukas ha. Yeah, ito pala yun. Ed Al-Ada. Ayan. Yan po yung celebration nila. Uh, Globe Fintech, operator of e-wallet, GCash, secured board and shareholder approval to implement stock split. Okay? Stock split. S&P, kahapon is medyo okay siya. NWS, Manila Water, hindi ba dapat NWC? Committed 20 billion through 2027. Meralco expanding its renewable energy. CIC plans to boost its business-to-business segment. PLDT has partnered with PLDT Finance Enterprise. Okay, mix yung galawan sa Dow Jones. Ito yung kapon. AC preferred shares, Vista Mall suspension lifted. Francis Lim appointed to SEC chairman today. Okay, so may memes na nakalagay. Yan, sideways lang sa US market natin kagabi. Okay? And then, yan, reminder ulit doon sa ating Patreon channel, yung mga gusto ng guide sa trading sa market. Sali lang po kayo dito. Okay, so check na lang. So punta tayo dito sa PSE market. Okay, sideways yung blue chips kasi pala niluluto pala kung sino yung mga matatanggal at saka sino yung mag-i-stay. Hopefully yung mga hawak ko mag-stay. Yung mga blue chips natin. Mahina yung blue chips. So hindi nyo mararamdaman. Sabi ko nga yung mga malalakas na sipa na market natin kasi super sideways yung blue chips. So inaantay siguro din ng mga foreigners na kaya siguro hindi sila bumabalik kaagad sa market natin kasi nga um, okay, net foreign buy 85 million pero last time malalakas ng nakamula kasi nga hindi pa masyado malinaw kung ano yung direction ng index mga blue chips. So negative 0.03% and balik ulit tayo sa 6,376.79. Okay? So okay, tingnan natin muna yung big caps. Wala na summary na nakikita ng big caps eh. So medyo maraming drop, no? So Bloom, minus 0.99. So, pero understandable naman siguro ngayon kasi long weekends nga pala. Video, negative 1.02. ICT, negative 0.49. China Bank, okay. So, alam niyo na. Ganda pa naman ng ano nito, earnings. Ayan, parang close the gap na siya dito. Sumalo ka ba? So mukhang may bounce by next week nito. Negative 9.13%. Ayan, so nagbebentahan din dahil sa, ang galing naman na rumors, no? Alam nila. Tapos si Ali, 1.46. So hopefully, yun ang breakout mo. AP, so kaya pala, ayan. So bala kasi ito daw ipalit. Tsaka si Wilcon, ibabalik, parang ganun. Pero ano yan na hindi pa confirm yan. Meralco, negative 1.11. PLDT 0.32. SMPH 1% lang. Okay? Pure Gold 5.0. Ganda ng galaw pala ni Pure Gold Converge. Yun, breakout na. Tuloy na yung breakout ni Converge. And GGS naglag. So, yun. Jollibee 1.86. Okay? So, punta tayo sa mga winners ng market. So, ang dami pumitik. Si Pero, ayan o. Nag-make out na rin 13.87 STN. Hindi natin nababantayan 13.04. Laki, no? Tapos si STI 11.26, AGI 11.2, galing. Mermart 11.11, nag-pullback pa, yung lagay na yan. And then si dito 6.25%, mainit si dito. Pure Gold nga, sino pa? Lopez, kahit may na yung volume, 5% plus, yung alaga natin, 4.7, AP 3.9, and Converge 3.45. Okay? So maraming gumalaw sa nalaglag. Sino ba mga nalaglag dito? China Bank, negative 9%. Grabe naman. Ang laki ng nawala sa kanya. Okay.
ilang percent na ba to si China Bank? Nakaka-tempt ng bilhin eh. 27%, ayan nag-double oversold. Tapos, and then lastly, may volume GGS minus 2.7%. Okay? So yun po yung galawan sa market. Silip tayo sa global. Mukhang okay naman dito sa global markets. So maputi, maberde ulit yung futures. S&P 0.13, Dow Futures 0.13, Nasdaq 0.15. European stocks, berde. Asian stocks, majority is berde. Mix ng konti pero mas marami yung mga berde. Crypto, nako, kaya pala mahina yung mga trade ko sa meme coins kanina. So Bitcoin, 104K, Ethereum 2.6K, XRP 2.2, Sol 151, drop 3%. Si Dodge minus 3%, and then si Shiba minus 2.27. Ayan, pullback pala sa crypto. And then balik tayo dito, pag-usapan natin yung mga chismis dito sa trending stocks. Okay, so nahin natin sa lista natin si Dito, mga kadito natics na sa wakas nagkaroon din siya ng bounce. Lakas ng volume din niya, no? Nasa 45.04 million. Kaya lang medyo mabigat yung issue ni Dito natin, no? Hopefully hindi masyadong maapekto kasi nag-bounce naman yung price action. Medyo bearish pa rin talaga syempre kasi below ulit siya ng MA20 ulit last time nung medyo nahirapan siya umarangkada, MA20 ulit yung pinaka-resistance, and then ngayon, parang ganun ulit siya. Okay? So, tingnan natin by next week. Mali mo, yan yung pinaka-bottom niya. Hopefully, masettle na yan. Dahil pala nung foreigners na hinuli doon. So, anyway, mainit nga sa check ko. So, umakyat naman siya 6.25% and meron siyang volume. Hopefully, ma-breakout natin to para mas maganda yung balik ng price action ni dito. Hindi ko, although nagte-trending siya araw-araw na, hindi ko masyadong sinasali sa review kasi medyo siya medyo bearish talaga yung price action. So, alam niyo na yung balita. So, huwag kayong magugulat kung meron siyang mga negative reactions. Okay? Next. Kaya sinamin na rin natin kasi medyo lagi nga siyang trending. So ito, trending, Double Dragon. So medyo nag-Dow G, no? Okay. Pero lakas ng sipa niya, no? Kanina umaga, nag-up pa siya ng up to 7%. So talagang sukatin natin hanggang dun sa o kung dito ka nakabili, kunyari lang sa breakout, hanggang dito sa pinakamataas is nag-up na siya ng laki na 36.57%. So malaki na rin binigay niya. Mantakin mo dahil lang sa news na maglalis siya doon sa US exchange natin. Okay? So yun na lang muna ilalagay kong support. Hopefully, ang mangyari sa kanya para medyo makita natin, medyo malakas siguro, fill the gap and then saka bumalik yung price action natin. Kasi nag-parabolic bigla. 85 kaagad yung RSI ni Double Dragon natin. Laki pa rin naman. Okay pa rin naman yung volume niya. Malakas pa rin. So kanina may profit taking na kasi siguro nga long holidays. So 3.79% and meron siyang 772K net foreign sell. Okay? So hindi natin akalain biniyak yung yung pinaka-resistance natin dito kahapon lakas. So congrats doon sa mga malalakas sa loob at mabilis ang kamay na nakasabay kasi kung iisipin mo nga naman, ito yung unang galaw niya kasi 10% kaagad. Pero yun, binutas pa yung price action. Ang dami ngang individual stocks na na sobrang lakas yung lalo na sina AJ, big caps, pero tignan mo, ang lakas ng sipa. Sa resistance area pala, syempre, pinaka-peak niya, yan na lang yung gagamitin na pinaka-resistance level nitong si Double Dragon natin. Okay? So, lumabas na kasi yung news eh. So, next, ang abangan natin sa kanya is kung kikita siya doon sa nilist niya doon sa US Stock Exchange naman. Okay? So, abangan natin si Double Dragon for the coming few days. So, pati si so isama na natin si Mary Mart kasi isa lang naman yung catalyst ng dalawa na to. So, pinitik din si Mary Mart and then ni-retouch yung previous resistance. So buhay na buhay yung balita dito sa mga stocks ni Injap. Ayan. So nag-up siya ng halos
30% na in just 2 days. Congrats sa mga nag-antay. Tagal din, no? Since yung pullback, nakabalik na. 11.11% and meron siyang 107K net foreign buy. Kaya lang kasi itong mga ganitong spike news-driven eh. So, kung mamatay yung balita, mabilis din magkaroon ng mga pullback. So, pala hindi ganon kasi hindi ko na nga rin nababalitaan ko anong meron na bagong news with regards doon sa kanyang tender offer. Wala tayong nakitang mga bagong balita para dito kay Mary Mart natin. Okay? So lagay ko na lang muna, malay mo. I-revisit niya ulit yung 0.6475. So sa pullbacks, watch out na lang kasi meron tayong gap area dito sa 0.55. Ayan, overbought na. Overbought ka agad yung mga stocks natin. Si Double Dragon, anong RSI? 85. So halos 90 na. No? Parang plus na rin pala. And then ito naman is nasa RSI 72 level. So nag-shift na rin pala yung direction ng MACD formation. Okay, next AGI. So hindi ko rin nakalain na isasagad pa niya, i-breakout pa, no? Okay. Sarap ng galawan ni AGI natin, lakas. So sumipa 11.22%. Ano ba 'to? Last minute? Hindi, dire-diretso talaga yung galawan niya. So congrats po. Share buyback ang pero si Ali, lagi naman share buyback pero hindi umakyat eh. So nag-RSI, ito, mas matindi pa kay Plus pala, 90 yung RSI level natin. So medyo excited na yung galaw niya. So watch out na lang sa mga magpo-pullback na stocks. Most likely meron na. Ang dami na oversold na individual stocks natin. Sa mga small cap, big caps din naman to, pero majority is mga small caps. So 11.22% and meron siyang 3.81 million net foreign buy. Okay? So, ayun pa ba niyan? Laki na 40%. Yun yung nakita ko nag-post sa Instagram kanina na nabili niya dito sa breakout area natin. Okay? So, congrats. Ganda ng galaw ni AGI. Next, STI. So natuloy din yung dami nagbe-breakout na. So ang lakas naman ng breakout niya Long candle si STI, hindi ba sinagad to? Hindi rin dahan-dahan na umakyat din yung yung price action natin. So meron pa ba tayo dito sa kaliwa? Hanapin natin, meron pa. So ngayon, ayan, sakto. Sakto na sa resistance. So baka sagad na to si Hopefully hindi siya ang ayaw natin is yung gap up tapos biglang mag-Dow G. So, pero nung umaga, mga lang to 3%, 4% lang. Anong oras ba siya nag-start na umakit bigla ng price action. Nakatutok din ako dito sa stock na to kasi nahuli din natin to. So, yung una is, ayun, mga 4% lang siya. And then, nag-start siya mga alas 12, second half. Nag-start na umakyat yung price action ng STI. So, congrats po yung mga kasabayan ko na meron nakakuha ng STI. So, sakto na. Nasa resistance na. Hindi ka pa ba nag-take profits kanina? Ayan. So, ganyan yung pinaka trading channel natin. So, mataas yung RSI overbought na rin. Mukhang overdue na sa correction itong mga small caps natin. Medium cap, small caps na stock. So, okay din yung RSI at saka MACD formation. Pero medyo matagal na nga nagtitrend tong RSI ni ewan ko lang napansin nyo last time nitong si STI natin packet yung price action. So ako naman, nabili ako last time dito nung pag-breakout siya dito sa area na to. Ayan, buti, and may catalyst naman siya, okay naman yung earnings niya. Pero hindi pa tapos yung third quarter pa lang yan eh. Nasa kaya yung annual nito. So 11.26%. Okay? So congrats. And then lastly, yung alaga natin na isa pa, C+. Okay, walang tigil si Plus natin. Hindi ko nabasa. So saglit nga pala. Ito yung sinasabi ko sa inyo na balita. So traders galing kay Insider PH. The proposed rules and simulation results labeled as confidential showed how the new guidelines would affect the PSE index. Sino nag-leak? Siyempre, sila din naman yan. Yung mga taga-Rian din lang naman. So based on those results, index names like China Bank
Corporation and Tycon San Miguel Corporation would be removed. Yun yung ano ha, yung pretext niya. While Aboitiz Power, kaya umakyat and William Velos Welcon would take their place. So details from test run lang yon. Quickly spread among trading groups on Thursday, causing China banks to plunge over 9%. Pero siguro, alam na nila to, hindi lang Thursday. Kasi si China Bank, kung titignan mo yung price action niya, CBC, is nag-drop na siya since May 15. So last month. So baka dito pa lang alam na nagli-leak na yung ganyang usapan nila. Oops, nasan na ako? Nawala na ako. So kaya bigla nagkaroon ng uh, negative reaction si China Bank. So simulation taken out of context. While the simulation was not intended for trading, some market reacted prematurely to the leak data. Some traders pointed to a now deleted tweet by top stockbroker as the original posted shares prices had already started moving before that tweet was released. Pero tinanggal kasi baka madali sila. So stock market experts said some details were likely taken out of context by investors and traders naman. Okay? So yan yung reason bakit ang lakas ng drop ni China Bank. Suspect pa lang naman na matanggal sa blue chip. Pero bakit siya matatanggal 176 naman yung ano niya. Very very liquid naman yung yung volume niya. Okay po. So punta tayo kay Plus. Ito yung ito yung boto boto natin kasi meron tayong hawak na na Plus. So hopefully maabot tayo ng ng kaso iniisip ko time na ba para mag-profit taking? Minsan mahirap din maging greedy. Ayan, 91 na po yung RSI. So, hinog na si Plus, pero umakyat pa rin. So, nag-aantay din tayo ng balita kung masasama sa blue chip. Kailan pinag-uusapan? Wilcon, tsaka Aboitiz Power, di ba natanggal kasi last time si AP. So, mukhang babalik yung dalawa. Ayan. So, ano sa tingin nyo? Ayan. Pero kung market cap, ang pag-usapan, mataas din to, 276 billion. Ayan. So, hindi ko muna lalagyan na resistance kasi mahirap i-predict yung niya. Parabolic na kasi yan eh. So, ingat na lang doon sa mga bagong papasok pa lang sa kanya. So, hindi ko sinasabi na magiging blue chips ha. Sinasabi ko, meron akong hawak na plus and nag-hope tayo na masama sa blue chips naman. Okay? So, mga ka-plus, antayin na lang natin kung ano yung susunod na kabanata. Support is 53.97. Okay? So, enjoy na lang po yung weekends. Pahinga muna yung mga blue chip holders natin kasi nga wala pa rin naman, hindi pa masyadong gumagalaw yung mga big caps. Hopefully, sila naman na yung susunod after na ma-finalize yung rules ng blue chips. Mukhang inaantay nila yun para maging catalyst natin. Okay po, so enjoy the long weekends. As usual, baka tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Join ka sa group guys kung gusto mo ng guide. Crypto ko to, Facebook account, Facebook page, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide. Sali lang po kayo dito. Okay? So yun lang, maraming salamat. Happy long weekends po.